mga kababayan! Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan! Panibagong araw na naman, panibago na namang makabalbala ng ibang kampo ang ating pag-usapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Mag-iingay na naman sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. At syempre, si Sir Ivan ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin ng inyong mga mukha. Bakit? Syempre alam nyo na mga kababayan, si Sir Ivan po, naniniwala ho yan na yung laughter is the best medicine. Kasi lagi ho yung ina-advise ng ating mga eksperto at saka ng ating mga doktor. Kaya nga ininggan nyo kayo araw-araw ni Sir Ivan mga kababayan na sana tatawa naman tayo. Kaya samahan nyo si Sir Ivan mga kababayan kahit mga 30 minutes man lang. Kasi dito sa ating channel, magiging updated ka pa sa mga nangyayari doon sa Pilipinas at the same time, matatanggal rin ang inyong mga stress. So, kumusta pong lahat? Kumusta? So, siya nga pala, na-miss kayo kagad ni Sir Ivan mga kababayan at saka araw-araw kayo po ang aking iniisip dito. Kasi gusto ko, lalong-lalo na yung mga pinakamamahal natin. Siya nga pala, yung mga pinakamamahal natin, isoutout natin at saka mga naggagandahang mga legends. Hello, kumusta po? Kumusta ang ating mga senior citizen? At saka isoutout rin natin ang mga Marcos loyalist. So, ngayong araw mga kababayan, abay bang asaran naman si Sir Ivan, marami kasing mga good news at saka maraming ganap po, maraming ganap. So unang-una po sa ating pag-uusapan ngayong araw, abay meron hong naglabas ng survey rating mga kababayan. Naglabas po ang Tanjere. Paano ba yan sa basahin, Tanjere or Tanggiri? But anyways, Tangerine lang mga kababayan para medyo sosyal. So anyway, naglabas po ng survey ang Tangerine mga kababayan. Si PBBM, nakakuha ho siya ng 78%. Ayon dito sa survey mga kababayan, na nakuha na nagtitiwala kay PBBM bilang presidente ng Pilipinas ngayon. 78% mga kababayan nang nakuha ho. Sa lahat ng mga respondents dito, nakuha po na rating ni PBBM mga kababayan 78%. Abay, napakataas naman yan. Tingnan nyo mga 2 weeks pa lang. Mga 2 weeks pa lang ho nakaupo si PBBM at saka nag-start sa kanyang trabaho bilang official ho na presidente sa ating sa bansang Pilipinas. Tingnan nyo ngayon, bagong survey, 78% na kaagad. How much more kung tuloy-tuloy na talaga yan? Grabe, napakasakit, no? Mga dilawan at saka mga anti-Marcos dyan. Tingnan nyo, 78% kaagad. Abay, kumusta na? At saka alam nyo mga kababayan, dito po sa inilabas na survey ng Tangerine, wala kasing inilabas dito. Anyway, actually walang nilabas na graph dito. At saka ilan lahat yung inilabas, ang ginawang respondents dito, either umaabot ba ng 10,000 pataas or 20,000 or siguro below 10,000 lang. Yun po ang hindi clear dito kung ilan lahat ang tinanong na mga mamayang Pilipino. But anyways, alam ko naman, uunahan ko na itong mga dilawan. Unahan ko na talaga to kasi magsasabi na naman yan mga kababayan na merong ginawang survey yung Tangerine pero walang klaro na mga data Kanya-kanya lang siguro sila lang gumagawa niyan. But anyways, kung titingnan nyo ho sa kanilang website at saka sa kanilang official page po, naggumawa talaga sila ng survey para kay PBBM at saka 78% ang nakuha talaga. But anyways, alam ko naman ganyan yung mga dilaw na kababayan Hindi na alam kung siguro ang tinanong lang dito mga 1,000 lang. Yan unahan ko na sila. Yan i-post sa kanilang mga account. Ganun lang siguro ang kinuha na respondents mga 500 lang or 1,000 lang. Siguro hindi umabot ng 3,000. Ganyan sila Pero nick ninyo. Alam ko nasasaktan kayo ngayon Kasi ayaw nyo kay PBBM. Pero tingnan ngayon, mataas po ang survey. At saka good news ho yan.
Kakaumpisa pa nga lang. Tsaka karagdagan sa ating mga balita mga kababayan, sa darating po na July 25. Ngayon ho sa araw ng SONA ni PBBM mga kababayan, ang unang-una na SONA niya ay higit daw 21,000 na pulis ang i-deploy para sa unang SONA ni PBBM. Abay, marami talaga mga kababayan. Isipin nyo, 21,000 ho na pulis. Pero ang original niyan mga kababayan, ang plano po ay 15,000 lang, 15,174 na personnel na mga pulis ang i-deploy. Pero ngayon, talagang nila mga kababayan, ginpunan nila. Talagang ginawa lang nila ng 21,843 kapulis ang i-deploy. Kasi kailangan talaga ng protection ni PBB mga kababayan Hindi natin alam yung mangyayari. Kaya katulad rin doon sa sa kanyang inaugurasyon, 'di ba? Marami ring pinadeploy doon mga pulis Marami mga intel doon at saka yung mga iba't pang mga securities, maraming pinadeploy yung mga kababayan. Sana ho dito sa SONA ni PBBM gagawin pa rin nila yan. The same pa rin na mga team na ipa-deploy aside pa sa mga pulis. Kasi aside sa mga pulis mga kababayan, alam ko na maraming magdagdag rin ng mga PSG niyan at saka iba yung mga, siyempre yung mga agents, maraming agents yan mga kababayan hindi lang mga pulis, may mga agents rin yan So at least good news niyan. Kung ako siguro mga kababayan, kung ako lang masusunod dito, kahit lagyan na rin ng bulletproof yung sa mga kababayan, lagyan na rin ng bulletproof. Para safety si PBBM mga kababayan. Alam naman natin yung mga anti-Marcos diyan, may mga masamang balak yan At saka marami na namang niyan. Hindi naman mawala si Renato dyan Renato Reyes, hello, kumusta? Oo, nahanap kita. Alam ko, mag-iingay ka na naman sa SONA, sa darating na SONA ni PBBM. Alam ko, mag-rally na naman kayo dyan At saka, mga pangit namang ipagsisigaw nyo dyan. Sana huwag kayong gagawa ng gulo. Kasi alam ko na, dadamputin kayo kagad At saka ilalagay kayo sa mga mobile jail na mga kapulisan. Kaya huwag kayong masyadong maingay. Pwede naman kayo, free naman kayo dyan mag-rally. Basta wag lang kayong gagawa ng kaguluhan. Tulad yung ginawa nung una, yung nag-react yung CHR. Siyempre ang problema doon, yun naman nag-rally mga kababayan. At saka talagang ginugulo nila yung mga kapulisan noon At saka lumampas na sila sa barrier. Doon alam niya ng CHR nakabantay kaagad Kaya nga lang, to the rescue kaagad tong CHR sa mga aktivista. Ganun yan si CHR to the rescue yan kaagad sa mga dilawan Shout out CHR. Relax lang. So anyways, forward naman tayo mga kababayan. Meron ho tayong good news. Hello mga senior citizen, mga legends, mga mamahal na mga minamahal na mga legends ni Sir Ivan. Meron ho tayong discount. May good news. Sabi dito, PWD at senior citizens may discount na sa online transaction epektibo sa July or Hulyo 17. Malapit na. Hulyo 17 epektibo na po yung kung magipag-transact ho kayo sa through online or meron kayong bibilhin sa online, meron kayong kaagad na discount dyan. So babasahin ko lang dito mga kababayan na ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez sa Joint Memorandum Circular Number 1, inaatasan ang mga establishmento na magbigay ng 20%. Malaki, 20% mga kababayan. 20% discount at 5% discount sa iba pang commodities para sa mga bibiling senior citizen at PWD online. So effective po ito mga kababayan sa July 17. Take note po mga senior citizen, July 17 effective na po 'yan. Kaya lang ang hindi po klaro dito, siyempre para maklaro, hindi kasi nagbigay dito ng guidelines mga kababayan ang DSWD. Hindi ho sila nagbigay ng guidelines dito kung saan ba exactly na mga online store or yung sa mga establishmento na magkakaroon ka po ng discount. Kasi alam ko baka hindi yung ibang establishmento mga kababayan, hindi nila alam to. Baka hindi nila alam talaga to Kaya nga kung magtataka tayo kagad, mayroong mga senior citizen natin dito or mayroong mga PWD na mayroong pupuntahan na isang store at saka mag-purchase siya through online. Pero baka sasabihin na walang discount, hindi nila alam. So paano 'yan, 'di ba? Medyo
dapat maglabas rin sila ng mga pangalan mga kababayan ng mga store. Like for example, SM or like for example mga kababayan, yung ano sa kung online man lang ating pag-uusapan, meron kasing ano, 'di ba, Shopee, merong Lazada. Paano nila malalaman yung kung yung ano kung yung nag-purchase ay senior citizen or PWD? 'Di ba? Correct ba mga kababayan? Paano ba nila malalaman yan? Kung like for example, yung mga anak nila, pamangkin nila yung nag-order doon sa sa Shopee at saka sa Lazada, paano nila malalaman nga yung nagpapabili noon ay senior citizen? 'Di ba? At least para klaro tayo dito. Sana ho ang sa DSWD at saka siyempre ang sa DSWD sana magbigay ho sila ng listahan para klarong-klaro dito. At saka shout out nga pala sa DSWD, magbigay kayo ng statement po kung saan pwede bumili. Kasi hindi naman siguro agad-agaran yan sa mga establishmento na mapabigay silang discount Tsaka malaki rin yan, 20%. But anyways, siyempre good news talaga to Good news to sa mga senior citizen at saka sa ating mga kasamahang mga PWDs. Abay, palakpakan naman natin DSWD mga kababayan. So ngayon mga kababayan, siyempre forward naman tayo. Dito po, meron lang pag-uusapan si Sir Ivan kasi meron pong nagsumbong sa akin. Meron talagang nagsumbong sa akin mga kababayan. Ay medyo nalungkot lang ako dito. Kasi mga kasamahan natin to na na ito na naman. Medyo na open na naman tong issue kasi to mga kababayan. Kasamahan natin to na BBM vlogger at saka syempre solid loyalist ho ito. Abay, kilala nyo na mga kababayan, kilala nyo na. Kasi naalala niyo yung issue ho ni Katon Ying at saka siyempre sumunod rin si TP tungkol kay Pastrana mga kababayan. 'Di ba si TP mga kababayan nanahimik na ho sa dito? 'Di ba nanahimik siya? Hindi niyo napansin sa kanya mga live, hindi niya pinag-uusapan. Aside from siguro kagabi yun meron kasi siyang nagpaparinggan na naman mga kababayan si Ma'am Maharlika. Inopen na naman niya kasi dito yung tungkol kay Pastrana. Hindi ko malaman bakit sila nagparinig-pariningan. Dapat kasi sa atin mga kababayan tayo panawagan lang ho sa mga kapwa ko mga vloggers, mga kapwa mga PBBM vloggers. Sana naman ang ating pag-uusapan wala nang mga parinigan or inuungkat yung binabalik na naman yung mga nangyari kahapon. Kung dapat ang ating ibalita ngayon, wag na mga ganyan. Marami naman kasing gagawin, pwedeng i-content Marami naman kasi mga magagandang balita na mga nangyayari ngayon sa pamumuno ni PBBM. Dapat mga good news ang ating ibalita ngayon. Wala yung magsiraan na naman Magsisiraan na naman, saka si ganun, si ganito. Kasi parang nagpa-sip-sip ng ganun. Pangit ng ganun mga kababayan, di ba? Sabi kasi ni Madam Maharlika, siyempre si Ma'am Maharlika, idol ko yan At saka, of course, I respect her. Kasi idol ko rin yan. Hindi pa vlogger si Sir Ivan mga kababayan. Isa na ho ako, follower dyan kay Madam Maharlika. Pero, bakit nga parang sabi niya na late lang daw siya sa issue na ito. At saka hindi daw siya nanonood sa mga live po ni TP. Kasi alam niyo mga kababayan, meron kasing history po si Madam Maharlika at saka si TP. Meron ho silang history talaga At saka ngayon, binot up na naman niya. Inungkat na naman tungkol kay Pastrana. Meron siya mga sinabi, mga hindi maganda, medyo maanghang na mga salita. Yung ganun, hindi na kailangan dapat yan Dapat kalimutan na natin yan. At saka mag-focus, we have to move on. Si Katon Ying nga, hindi na nga niya pinag-usapan yun nga doon nag-umpisa kay Katon Ying yun. At saka sumunod na nga lang si TP. Pero dito mga kababayan, kung ako ang tatanungin ninyo, mas okay pa yung ginawa ni Katon Ying at saka ni TP. Dahil sa simula pa lang, nalaman na natin ang problema ni Pastrana. Meron siya mga sekretong mga problema mga kababayan. At least dito, nalaman natin kaagad. Pero ang iba mga kasamahan natin na mga vlogger, parang siguro na yung ego nila. Baka siguro na na-touch yung ego nila. Baka siguro isipin nila bakit hindi siguro sila yung nakakuha ng impormasyon, bakit si TP pa. Siyempre si Madam Maharlika meron din siyang access doon sa headquarters at saka malapit rin siya sa mga Marcos family. Bakit siguro hindi ko lang alam. Opinion ko naman lang 'to mga kababayan. Pero bakit na inopen ito? Sana naman lang
Alam ko mga sikat kayo na mga vlogger. At saka si Sir Ivan, walang right ho na magsasabi dito kasi kayo mga sikat kayo eh. Ako hindi naman ako sikat eh. Hindi naman ako sikat na vlogger eh. Sila ho mga nauna mga kababayan. Mga legend na ho sila. Si TP ilang years na yan na vlogger. Si Madam Harlika, naku, ilang years na yan. Si Sir Ivan, magti 3 months pa lang siguro. Di ba magti 3 months pa lang siguro kung mga kababayan no? Sa mga solid viewers natin dito. At saka sana man lang mag-isip naman tayo kasi ito mga kababayan, ang ginagawa ko nila, magkakaroon kasi kami dito ng division. Siyempre, alam ko, meron kayong kanya-kanyang mga intellect eh. Talagang ano kayo, medyo may utak naman talaga kayo eh. May mga bright sila eh, mga bright. At saka, alam ko, may kanya-kanya tayong opinion. Pero sana naman itong issue na to, i-close na natin to. Luma na yan eh. Nangyari na yun eh. At saka, hindi na kailangan natin. Bakit? Tayo po ang pagtatawanan dito ng mga anti-Marcos at saka yung mga dilawan. Tayo po ang gagawin tayong gagawin tayong hamburger niyan eh. At saka gagawin tayo parang ang tawag lang sa mga inuman mga kababayan, saka merong may kakainin. Gagawin tayong nakalimutan ko lang term na yan. At saka merong pagkain mga kababayan, saka tagay, merong term yan. Gagawin tayong ganyan. At saka pagtatawanan tayo. Dapat ngayon pa lang i-close natin yan. Madam Harlika, nawagan si Sir Ivan. Sana i-close natin yung issue na yan. Hindi na dapat natin yan palalakihin. At saka kay TP, nanahimik naman si TP. Wala na siyang inilabas na mga statements na ganyan eh. Nanahimik siya. Siguro malamang tinawagan na ho si TP. Noong ilang mga weeks na siguro na hindi na umimik hindi na nagbalita ng ganyan si TP tungkol kay Pastrana. Dagang case closed ho niya yan. Pero nag-brought up si Madam Harlika eh. At saka meron isang gunggong na to. Meron isang gunggong na vlogger. Itong nagangalang si Mike Servira Vlog. Abay parang nilagyan ho niya ng fuel mga kababayan. Pinagsabong niya ho. Parang ipinagsabong na dito si Marlika at saka si TP. Igangko talaga tong vlogger na to eh. Dapat hindi ganyan bro. Kasi gaganunin mo ang mga viewers mo, magkakaroon sila ng confusion dito. Baka isipin nila sa kanino na sila maniniwala. Dapat i-explain mo na sana i-stop na lang. Wag yung parang nilalagyan mo ng yung fuel mga kababayan, saka para magliliyab na naman uli yung issue na yan. Hindi dapat dyan pa lang i-stop na. At saka wag mong sakyan itong si Mike Cervera Vlog. Ikaw talaga membro ka ng okay siguro eh. At saka dapat sa iyo kukulitin ka talaga ni Sir Ivan. Dapat kukulitin talaga eh. Wag ka nang sumausaw dyan. At saka dapat ang gagawin natin, ang ibalita na lang natin yung mga magagandang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yun na lang po. Okay? At saka good vibes tayo lahat, good vibes. Mga BBM supporters tayo eh. Dapat good vibes lang. So anyways, kalimutan na natin yung mga kababayan. Meron lang kasi nagsumbong. Sabi niya, Sir Ivan, abay, meron na namang naganap yung kay Pastrana, ibinalik ho ni Madam Marlika. At saka meron nakita, itong ang vlogger na to na isa, yung si Mike Cervera mga kababayan. Medyo nilagyan niya ng bagong siga. So ngayon, forward naman tayo mga kababayan. Pupunta tayo dito sa tungkol yung sa Lucky Me. Meron kasing update mga kababayan. Kanina lang po na merong inilabas ho na bagong statement at saka balita. Ito po, matapos dumaan sa pagsusuri, instant noodle products ng Lucky Me ligtas. Ayon po yan sa bagong statement ng FDA mga kababayan. Bakit? Kasi ayon daw dito, ayon sa DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, hindi pala yung nabalita yan. Hindi yun. Ito pala, ayon sa Food Drug Administration or FDA, ang mga variant ng instant noodle mula sa kumpanyang Lucky Me ay ligtas para sa konsumo. Batay sa mga pagsusuri na isinagawa ng isang independyente laboratory sa Vietnam. So tumulong na dito yung Vietnam mga kababayan. Meron kasi silang independent na laboratory doon. So ang ethylene oxide, ethylene oxide pala mga kababayan. Kahapon ang binanggit ko, ethanol. Correction. Ethanol para mga kababayan. Ethylene oxide ay hindi daw nakikita sa mga sample na isinumiti para sa mga sumusunod na variant sa Pancit Canton Extra Hot Chili, Pancit Canton Regular,
pancit canton, chili mansi, at saka yung instant mami beef regular. Ano lang mga kababayan, safe na safe po yan kakainin. So dito, tumutulong na ho ang Vietnam dito mga kababayan. At least para maliwanagan ho ang lahat. Itong siyempre alam ko yung pakana dyan bakit sinisiraan ang Lucky Me dyan alam nyo na yung US mga kababayan. Sinabi na ngayon ni Sir Jason sa mga kababayan, sinabi na ho niya na may kinalaman daw dito yung US. At saka yun, pinarecall daw doon sa pinarecall doon sa Malta, pinarecall down doon sa Ireland, at saka yung sa France. Hayaan sila mga kababayan, naninira sila kasi yung mga produkto ng US hindi na kasi mabibili doon. Wala nang bumibili, mas marami pang bumibili sa mga sa mga Pinoy products. Ngayon, mga dilawan, tsaka mga oligarko. Kulilat kayo ngayon. So bago nga pala tayo magpatuloy mga kababayan, siyempre i-shoutout muna natin ating mga pinakamamahal, at saka shoutout na rin yung mga solid viewers natin, yung mga solid viewers, at saka yung mga viewers po na hindi nai-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. At saka meron lang tayong pasasalamatan, nagpadala ko siya ng super thanks mga kababayan. Thank you kay Ma'am Corazon TOH, kaya to. Napadala ko siya ng super thanks na $5. At saka thank you so much rin kay Ma'am Loida Peralta. Napadala ko ng super thanks na $2. Thank you so much. At saka shoutout rin natin si Ma'am Desiree Aranda. Shoutout rin kay Saka Channel from UAE. Shoutout rin kay Ma'am Gloria Santera from Bacoor, Cavite. Shoutout rin kay Ma'am Belen Nemek from Vienna, Austria. Shoutout rin kay Ma'am Shima Rosario from Japan. Hi to Ma'am Elina Solano from Antipolo City. And of course, shoutout rin kay Ma'am Teresita Balungkas from Salida, California. And hi also to Ma'am Estila Pio Roda. So ngayon mga kababayan, meron tayong update dito sa National ID. May update tayo sa National ID mga kababayan. Kasi talagang pinaspasan nila mga kababayan sa pag-distribute sa mga IDs. Merong good news kasi itong mga kababayan, yung itong PhilSys, kung hindi natin kukurutin, ibabagal-bagal sila pati na nga yung PSA, babagal-bagal sila. Ngayon, meron magandang balita mga kababayan kasi i-distribute na nila. Tsaka marami silang i-distribute dito. Buti na lang, naglabas ng mandato mga kababayan si PBBM. Good news yan. Sa karagdagang balita niya mga kababayan, panoorin natin itong kunting clip naman mga kababayan. Kunting clip lang ito. Nagpaliwanag ang Philippine Post Office o PhilPost sa sistema ng kanilang pamamahagi ng National ID. Ayon sa ahensya, tuloy-tuloy ang kanilang pag-deliver pero nakadepende lamang din sila sa natatanggap nila mula sa Philippine Statistics Authority na nangangasiwa sa implementasyon ng Philippine ID System o PhilSys. Ayon kay Postmaster General Normal Fulgencio, 95% na ng kanilang natanggap na national IDs ang na-deliver na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sadyang inuuna lamang anya ang mga liblib na lugar. Nag-deliver din tayo sa mga lugar na mahirap dahil ang inuuna po ng ating gobyerno ay yung mga probinsya. Pag kailangan po, double time tayo. Sa Linggo, nag-deliver din po tayo. We are averaging 30 to 50,000 a day. Our part, ginagawa po natin yung ating obligasyon. Para sa mga hindi pa natatanggap ang kanilang physical IDs, maaari niya itong i-check sa tracker ng PhilPost sa kanilang website na philpost.gov.ph. Ngunit kapag not found ang lumalabas sa website, ibig sabihin hindi pa natatanggap ng post office ang mismong ID mula sa PSA. Dagdag ng opisyal, marami rin ng ilang beses sinubukan ng kanilang mga kartero na i-deliver ang national IDs, ngunit walang nag-receive sa nakasaad na address. Mula sa na-i-deliver na ng PhilPost, 70,000 to 80,000 raw sa mga ito ang kinailangan nilang ibalik sa PSA. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng PhilPost para tugunan ito ang distribusyon sa mga plaza. Pagsasama-samahin sila dun sa plaza para personally ma-receive nila. Kasi some of them, mga pumapasok, di ba? Iba niya, lingguhan, buwanan umuwi. So, mahirap, Payo ni Fulgencio makipag-ugnayan sa PSA para malaman kung kasama ang kanilang IDs sa mga binalik sa PSA. Marami sa ating mga kababayan ang nagrereklamo dahil isang taon na nila ang lumipas, hindi pa rin natatanggap ang ipinagawang national ID.
Sinabi nila after 3 months to 4 months, antabay po kayo kasi ite-text kayo ng national na darating na yung ID nyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa po dumating yung ID na yun. Malaking bagay din sa amin yun, katulad na may mga project yung gobyerno natin, malaking bagay kung doon sila magbe-base sa national ID. Ayon sa palasyo, bahagi ang national ID para sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman ipinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pamamahagi ng mga ito. Necessary kasi yung national ID doon. Essential siya, lalong-lalo na doon sa banking system, sa pagtatayo ng mga maliliit na negosyo or kahit anumang negosyo. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayan na nga mga kababayan, kung hindi ho naglabas ng ng mandato dito si PBBM, ade malamang hindi yan bibilis eh. Sa good job talaga kay PBBM. Yan ang dapat. Yan ang dapat. Hindi dapat pabagal-bagal. Kilos-kilos tayo. Yan andyan sa government, sa PSA, yan sa PhilSys. Dapat galaw-galaw naman tayo. Kaya kasi kailangan na yun eh. At saka alam niyo mga kababayan, inuunahan na dito yung probinsya at saka yung mga remote areas. At saka maghintay lang tayo, yung mga hindi pa ho nakapag-receive ng kanilang mga IDs hanggang ngayon, siyempre marami nagreklamo mga kababayan. Hanggang ngayon, 1 year na nga, hindi pa nila na-receive yung mga IDs nila. Siyempre, hintay-hintay tayong konti mga kababayan. Alam ko na ngayon na binilisan na ho nila. Binilisan na talaga nila eh. Siyempre, dapat magpapasikat yung nasa government. Shout out nga pala. Tsaka call out, i-call out ko lang inyong mga, yung government ninyo. Yung government ninyo, yung ahensya ninyo, PhilSys, tsaka yung PSA. Sana magpasikat kayo kay PBBM. Chance ninyo to na magpasikat kayo. Kasi dapat at the end of this year, dapat for the year 2023, before papasok yung 2023, dapat sana na meron na lahat ng mga IDs kasi kailangan na ho yan. Kasi as I said dito, marami hong paggagamitang ID na yan. Gagamitin niya kung yung mga isipin, yung mga mangutang, marami mautang eh. At saka meron din gusto mag-business. At saka gagamitin rin yan sa SIM card registration. Siyempre, gagamitin ang national ID. Kaya bilis-bilis tayo ng konti. At least meron ng progreso mga kababayan. Saka good news yan. Good news talaga yan eh. So anyways, forward naman tayo dito. Forward tayo mga kababayan. Kasi alam nyo, natuwa ako dito sa meron hong inalabas ang Rappler. Meron kasi, siyempre malapit ng SONA mga kababayan. Alam ko mag-iingay itong Rappler to eh. At saka ibabalik naman lang ang tungkol sa martial law. At saka sa tungkol sa mga Marcos. Ganyan sila eh. Alam nyo, merong ginawang exhibition is available for public viewing via appointment sa UP Vargas mga kababayan. Ang UP Vargas Museum opens exhibition of Marcoses ill-gotten wealth. Abay, gumawa pa sila ng museum para sa ill-gotten wealth na mga Marcos. Meron bang ill-gotten wealth mga kababayan? Sino man nakakalam dito? Meron bang ill-gotten wealth? Hindi naman nanginginak. Alam niyo mga kababayan, sino ho ang nasa likod nito? Yun po ang PCGG. Yung ex-PCGG, abay kilala nyo kung sino siya eh. Siya po ang nagpakana dito. At saka itong dinisplay nila ng mga mga kababayan, ito mga frames na to. Ito mga frames na to, abay mga bigay-bigay naman yan sa mga mga leaders sa iba't ibang bansa. Gift ho yan para sa mga Marcos. Ito siguro, itong PCGG, wala sa ayos to eh. Kinuha lang nila sa mga Marcos yan eh. Kaya nga nalungkot si Madam Imelda dyan kasi kinuha yung mga yung mga frames nila. Tsaka marami man kinuha yung PCGG mga kababayan. Ngayon, ginawa inilagay sa museum, parang art daw eh. Ginawa nila to para for exhibition, para sinong gustong makita doon sa ill-gotten wealth daw ng mga Marcos, available daw doon sa UP Vargas Museum. Itong PCGG talaga eh. Kasi nabasa ko sa balita mga kababayan, ang sa likod pala dito, PCGG. Binak-upan ka agad, nag-back up ka agad dito yung Rappler. Alam niyo naman yung Rappler mga kababayan. Mabilis kasi yan magbabalita basta against na sa mga Marcos at saka magiging negative viewing dito yung about tungkol sa mga Marcos at saka magiging negative ng mga balita sa mga Marcos. Abay, napakabilis niyan. Rappler talaga, unang-una yan eh. Convicted Maria Risa, kumusta na? Abay, nasa ka na ba? Nasa kulungan na ba? Abay,
excited na kami dito eh. Napaka-excited na ho ang mamamayang Filipino. Kailan ba to dadamputin to tong si convicted Maririsa? Napakatagal eh. Medyo atat na kami. Para medyo matatanggal naman ng konti yung mga termites sa Pilipinas. Marami pa kasing termites mga kababayan. Kaya nga kailangan natin kukurtin ang mga yan. At saka yung mga ok-ok. Kailangan talaga natin kukurtin yan eh. Kasi marami pa sila mga kababayan. Andyan pa nga, naglipaan pa. Kaya naghihintay lang yan na titiray, nanghanap yun ng chance eh. Alam naman natin, ganyan ang mga galawan ng mga dilawan at saka yung lahat ng mga anti-governments dyan, yan po ang galawan nila. Naghihintay ho yan ng chance para umatake. Dapat as early as possible, talagang natin titirahin na natin. Tsaka kukulitin natin yan sa mga singit nila, yung singit na mga maitim. At saka may maitim na bodhe sa singit. Kukulitin natin yung may mga itim na mga bodhe. So anyways, napasarap ang ating daldalan mga kababayan. Masarap kasi magkwento yung marami tayong mga pag-usapan na mga talagang magandang pag-usapan po. At saka shoutout again sa mga kasamahan ko ng mga PBBM vloggers. Wag na yan, skip na yan yung mga palitan nyo ng mga pangit na mga statements dahil lang sa nangyayaring ganun. Wag na, kalimutan na natin yan. Dapat move forward tayo. Ang ibalita nyo na lang yung mga magagandang balita ho. Mga good news ng mga nangyayari ngayon. At saka wag yung bigyan ng stress ang yung mga viewers. Wag yung bigyan ng stress. Si Sir Ivan nga dito, tinatanggal ko yung mga stress nila. Tas kayo, binibigyan nyo ng stress yung mga viewers ninyo. Paano na yan? So anyway, shout out ko rin si Ma'am Julia De Vera from Taiwan. Hi to Ma'am Corazon Abogado from Canada. Hello Ma'am Corazon. Shout out rin kay Ma'am Efleda Arellano from Japan. Hi to Ma'am Arlene Malyare from Qatar. Shout out rin kay Ma'am Esther Ilagan from Toronto, Canada. Shout out kay Ma'am Julissa Likayan from Germany. And shout out rin kay Sir Gregorio Sanchez. At saka happy birthday daw kay Esiken Hiro from Montalban, Rizal. So ngayon mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion nito, ay sana nakapag-like na ho tayo. At saka sa hindi pa ho nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe. It takes only 1 second to press the subscribe button. At saka i-click nyo na rin yung notification bell. At saka i-select yung all mga kababayan. Para every time po na mag-upload ng bagong balita si Sir Ivan, unang-una ka na makakita nito. Kaya very simple naman mga kababayan, mag-like tayo at saka mag-subscribe. At saka huwag kalimutan po na hingi natin kay Lord Jesus Christ ang kaligtasan natin at saka hingi tayo ng good health. At saka huwag kalimutan mga kababayan na magpasalamat tayo kay Amang Diyos sa lahat po ng mga blessings na na-receive natin araw-araw at saka sa mga blessings na hindi natin nakikita. At saka magpasalamat rin tayo mga kababayan. Napaka-importante po. Magpasalamat tayo na hanggang ngayon nakahinga pa tayo mga kababayan. At saka binigyan niya tayo ng magandang buhay. So maraming salamat and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM